Meron siyang isang anak. 3 taon yung anak niya. Hindi po namin siya mapapatawad. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya naman ginawa niya? Wala siyang kalaban-laban. Patay ang isang 35 anyos na motorcycle taxi rider matapos siyang hold-upin at barilin ng pasaherong pinikap niya mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Ang suspect hindi pa nakontento, ginamit pa nito ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang insidente rin ng pamamaril sa 13 Martires naman. Ginamit din ito ang ninakaw na cellphone ng biktima para mangikil ng pera sa asawa at kapatid ng nasawing rider. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. So ayun nga, nakakalungkot ng isipin na ang daming inosenteng nawawalan ng buhay ngayon. Sa panahon ngayon, kadalasan hold up, kadalasan carnap, kadalasan mga inosente yung nawawalan ng buhay. Mga inosente na nagtatrabaho ng maayos, lumalaban ng patas, para lang makasurvive sa magulong panahon ngayon. Kumbaga, bilang nagmumotor, natatakot na ako bumiyaya sa gabi, madaling araw. Kasi pag magkakatabi kayo sa stoplight, hindi mo maiwasan magduda kung huhundapin ba ako nung katabi ko. Ayan, tapos huhundapin ba ako niyan. Baka ito na yung huling hininga ko. Kaya, kumbaga kahit anong ingat mo, kung merong mga criminal minds na gagawa ng ganyan, wala eh. Lalo na kung wala namang police visibility dun sa lugar. Kasi yung mga criminal na yun, alam nila kung kailan nawawala yung mga police. Alam nila kung saan yung nakapwesto yung mga police. Alam nila kung saan sila hold up. Di naman nila sasabihin yun eh. Nakaplano na yun. Kumbaga, meron na silang criminal mindset. Yung mga gumagawa na ganyan, mga halang yung bituka. Gusto lang din nilang makasurvive sa buhay. Sa paggawa ng mali. Hindi sa paggawa ng tama. Kumbaga, sana kinuha na lang yung pera. Dapat di na lang kinuha yung buhay. Kumbaga, di na pinanano yun eh. Tinakakan eh. Pinatay. Tapos kinuha yung motor. Tapos sasabihin sa balita na bigla. Putek yan. Kaya, di mo masasaysa yung karamihan sa atin na namimiss si Duterte. Yung nasa ibang bansa. Kasi nga, nung panahon niya, ang piling ng masang Pilipino, napaka-safe ng Pilipinas. Hindi ko naman inaano yung mga pang-aabuso sa kapangyarihan ng ibang pulis nung termino niya. Yung termino ni Duterte. Pero di rin natin maalis sa isipan ng masang Pilipino kung gaano ka-safe or kung gaano yung sa mindset nila kung gaano ka-safe yung Pilipinas noon sa panahon ni Duterte. Diba? Kaya mapapaisip ka na lang na bakit may mga ganun tao na hindi na malaban ng patas. Kawawa eh. Kawawa tayo. Kawawa yung mamamayang Pilipino. Kasi yan, pag pumatay yan, nahuli, nabugbog, nakulong, papakainin pa yun sa kulungan.
dadamitan pa yan sa kulungan. Tapos, kapag nabuno niya na yung sentensya niya, nalaya uli. Pero dun sa loob ng kulungan, hindi nagbago. Pagkalaya niya, gagawa uli ng paraan niya para magkapera, para mabuhay. Ano gagawin niya? Uulitin niya uli yun. Kumbaga, kung walang pagbabago nangyari dun sa kulungan, wala, uulitin niya uli yun. Papatay uli siya, kukuha ng pera, papatay uli. Diba? Kawawa yung mga inosente. Kawawa yung mga inosenteng tao na lumalaban ng patas. Nakakaawa lang.